Sa murang edad, natuklasan ni Juan ang kanyang likas na talento sa pagpipinta. Isang biyayang babaguhin ang kanyang tadhana. Ito ay regalo mula sa langit dapat mo pagpapalagay. Gusto kong ipakita ang ating kultura sa pamamagitan ng aking pagpinta. Mi pamilya, pupunta tayo sa Maynila para sa mas magandang buhay. Sigurado ako magugustuhan ninyo doon. At sigurado ako magkaroon ka ng magandang paralan doon. Sa kanilang paglipat sa Maynila, bit-bit ni Juan ang kanyang mga pangarap patungo sa mga pader ng tanyag na paaralan. Ano kaya ang pakiramdam sa Ateneo, Inay? Magandang paaralan yun. Kailangan mo pang pansin mo pag-aaral. Hindi mapigilan ang kamay ni Juan sa pagguhit habang ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mundo ng sining. Kailangan kong malaman ang lahat ng tungkol sa sining. Ang galing mo, Juan. Ituloy mo lang yan. Ngunit hindi lahat ay naniwala kay Juan. Sa loob ng silid-aralan, hinarap ni Juan ang mapait na pangahamak sa kanyang mga pangarap. Juan, napakaisip bata mo naman? Ako, isip bata, Oo, napakaisip batang. Tingnan mo nga yung sarili ko. Puro technique lang ang alam mo, Juan, pero walang buhay ang gawa mo. Gayuntaman, disiplina ay kailangan. magiging biyasa rin ako dito, pero hindi ko hayaang magbago ang aking loob. May nakikita akong potensyal sa iyo, Juan. Sige, nakahanda na ako dyan. Sa gitna ng sipayo at hirap sa Europa, ibinuhos ni Juan ang bawat patak ng kanyang pawis at dugo sa isang higanting canvas. Isang obra ang isinilang, hindi lamang upang manalo, kundi upang gisingin ang natutulog na damdamin ng kanyang mga kababayan. Silver medalist. Mas gagalingan pa sa susunod. Kung gayon, ginawa mo isang bagay na hindi nagawa ng iba dahil sa kawalan ng talino o tapang. Binagyan mo ng bagong ningning ang Pilipinas. Tama ka. Nakuha ko ang esensya ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa gitna ng mga nagniningning na tagumpay ni Juan sa Europa, natagpuan niya ang higit na karangalan, ang pag-ibig sa katauhan ni Maria Paz Pardo de Tavera. Isang maringal na pag-iisang dibdib, pinagbuklod ang dalawang kaluluwa. Ang sining at pag-ibig ay nagsama, na nagdala sa kanila sa isang bagong yugto ng buhay sa malayo ngunit masiglang lungsod ng Paris. Luna, balita-balita ang galing mo rito. Felix, karangalan ko makasama kayo. Kung nais mong ligawan ng aming kapatid, dapat mong pasalayan na ikaw ay maaasahan. Anong klaseng tao ko kung kukunin ko ang puso ng iyong kapatid nang walang pahintulot? Gagawin ko ang lahat para makuha ang tiwala ng iyong kapatid.
gustong manirahan? Sa Paris tayo pupunta. Kasama ng dalawa nating anak. Doon tayo maninirahan. Ngunit ang masayang tahanan sa Paris ay binalot ng anino ng pighati. Ang kanilang anak na dinapuan ng malubhang karamdaman. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi nakayanan ng munting bata ang hagupit ng sakit at ang kanyang paglisan ay nag-iwan ng isang sugat sa puso ng mag-asawa na hindi kailanman naghilom. Paumanhin ginang at ginoong Luna, pero kumana na ang inyong anak na babae. Hindi ako karapat dapat maging ina. Kasalanan ko ito. Ang luksa ay nauwi sa paninisi at ang tahimik sa loob ng bahay ay napalitan ng hinala. Ang dati matamis na pagtingin ni Juan ay nilamon ng dilim ng selos. Hanggang sa ang bawat kilos ni Maria Paz ay maging mitsa ng isang nagbabagang galit. Hindi ko gustong nakikipag-usap ka sa ibang lalaki. Sinungaling ka, nagbago ka na. Ibang ka na! Hindi totoo yan! Ang madugong trahedya sa Paris ay nagdulot ng pagkakulong ni Juan. Ngunit, ang kanyang pagpapalik sa Pilipinas ay muling niyanig ng mas malaking kaguluhan. Noong 1896, dinakip siya ng mga Espanyol sa hinalang siya ay bahagi ng mapaghimagsik na katipunan. Sa likod ng mga rehas, ang kaniyang sining ay naging simbolo ng paglaban. Ikaw ay nasa ilalim ng pag-aaresto. Saglit lang, meron akong ibibigay sa aking ama. Ama, meron akong ibibigay sa'yo. Sana tanggapin mo. Matapos palayain, hindi tumigil si Luna sa paglilingkod sa bayan bilang isang diplomatiko. Ngunit, ang tadhana ay muling naging malupit nang mabalitaan niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si General Antonio Luna. Namatay ang aking kapatid. Pinatay niya si Antonio. Sa gitna ng lumbay at habang naghahandang bumalik sa lupang tinubuan, inabutan si Juan Luna ng kamatayan sa Hong Kong noong Disyembre 7, 1899 sa edad ng 42. Isang atake sa puso ang tumapos sa buhay ng dakilang pintor at bayaning nagbigay ng dangal sa lahing Pilipino sa pamamagitan ng kanyang pinsel at paninindigan.